Marami tayong bagay na nagagawa ng dahil sa pagmamahal na ating nararamdaman. Kasama na nga doon ay ang mga bagay na para sa taong espesyal sa buhay natin. At nakakalimutan na natin na dapat ay palagi pa ring pinapahalagahan at binibigyan ng respeto ang ating mga sarili. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang ating mga kaistorya na gising pa sa mga oras na ito? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ezekiel. Hindi ko po tunay na pangalan. Nakatira ako sa Tondo at napasulat ako dahil kailangan ko ng payo at alam ko na pwede kayong makatulong pati na ang ating mga kaistorya na nakikinig ngayon. Galing nga pala ako sa isang medyo kalakihang pamilya na hindi gaanong magaan ang pamumuhay, Papa Dudut. 8 kaming magkakapatid at pang-4 ako. Ang 3 mas matanda sa akin na mga kapatid ko ay maagang nagsipag-asawa. Ang panganay na si Kuya Eko, 17 years old nang mabuntis ang girlfriend niya. Ang pangalawa na si Ate Sheila, 16 years old nang mabuntis. At ang sumunod na si Kuya JJ, 18 years old naman nang makipag-live-in sa partner niya. Maaga silang nagkanya-kanya ng buhay. Sabi ni nanay, mas ayos na raw yon kesa dumagdag pa silang pabigat sa aming pamilya. Hindi na raw nila alam kung saan pa sila kukuha ng pera na panggastos sa mga naging anak ng mga kapatid ko. Kaya nang bumukod ang mga ito, kahit wala pang kasiguraduhan sa kanya-kanyang buhay, hinayaan na lang niya. Doon din naman daw kami papunta, Papa Dudut, sa pagbuo ng kanya-kanyang pamilya. Sadyang napaaga lang daw yung mga sa kapatid ko. Siyempre sumama ang loob ng mga magulang ko sa kanila kasi umaasa ang mga ito na makakatulong sila sa pamilya namin. Na pwedeng sila ang makapag-ahon sa pamilya mula sa kahirapan. Grabe rin ang paniniwalang iyon ng mga ibang Filipino. Yung pagpasa ng mga magulang sa mga anak ng kanilang responsibilidad. Kahit na hindi naman namin pinili na isilang sa mundong ito. Hindi namin alam kung bakit kailangan na kami ang sumalo ng kanilang mga responsibilidad. May mga kaklase rin kasi ako na nape-pressure sa kanilang mga magulang lalo na kapag sinasabi ng mga ito ang palaging sinasabi ni nanay sa akin. Aayusin mo ang pag-aaral mo, Ezekiel, ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya na ito na makakatulong sa mga kapatid mo. Wika ni nanay habang sabay-sabay kaming nag-aalmusal. Tama ang nanay mo, anak. Huwag kang gagaya sa mga kapatid mo na puro sarili lamang nila ang iniisip. Hindi man lang naisip na tumulong muna sa pamilya na ito bago gumawa ng mga anak nila, ang sabi pa ni tatay. Lalo na yang si JJ, aba nakailang balik na yan dito sa bahay para lang manghiram ng pamasahe na pang-apply niya raw pero hanggang ngayon naman ay wala pa rin siyang trabaho, ang sabi pa ni nanay. Pinagdadagdag niya lang yata sa pambili sa mga bisyo niya kaya yun ang dinadahilan niya, sabi ni tatay bago bumaling ng tingin sa akin. Kaya ikaw, Ezekiel, huwag kang gagaya sa mga kapatid mo na yon. Isipin mo na lang ang naging hirap namin ng nanay mo para buhayin kayong magkakapatid. Matuto sana kayo na ibalik yon sa amin. Kahit na saglit lang, wika pa ni tatay. Almusal na may kasamang sermon at paalalang palaging ganap sa bahay namin, Papa Dudut. Paalala na kahit nasa 3rd year high school pa lamang ako, may responsibilidad na kaagad ako sa pamilya namin. Hindi ko naman pinili ang ipinanganak sa mundong ito. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan na ulit-ulitin nila na kailangan ko silang tulungan sa responsibilidad nila, Papa Dudut. Nakakainis talaga sila. Ewan ko ba kung bakit inuulit-ulit pa nila yon kahit araw-araw na nilang sinasabi sa akin ang paalala na yon. Pagkukwento ko sa kaklase kong si Gia.
Baka raw kasi makalimutan mo kaagad kasi makakalimutin ka. Pabirong wika niya. Paano ko makakalimutan? Palaging kasama ang paalala na yon sa almusal at hapunan namin. Minsan nga kahit naglilinis lang ako sa sala at nakita ko si nanay, sasabihin naman niya ang paalala na yon, ang sabi ko. Ganon talaga kasi umaasa sila na hindi ka susunod sa yapak ng tatlong nakakatanda mong kapatid. Natutulungan mo sila hindi kagaya ng ginawa ng mga kuya at ate mo, sabi pa ni Gia. Bala ko naman silang tulungan pero hindi na nila yon kailangan pang ipaalala sa akin. Kasi nakakarindi ang ginagawa nilang yon, nakakainis. Wika ko pa. Nako, ayan ka na naman. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga ay plano mong tulungan sila kahit na naiinis ka sa kanila, sabi pa ni Gia. Oo, hindi ko kakalimutan ang palagi nilang sinasabi sa akin na may responsibilidad ako sa pamilya. Kahit na hindi ko naman pinili na ipinanganak sa mundong ito, wika ko. Basta ako masaya ako na nandito ka sa mundong ito. Kasi kung hindi wala akong cute na Ezekiel na kausap ngayon, pagpapagaan ni Gia ng loob ko. Papadudot matagal na kaming magkaibigan ni Gia at sa totoo lang, matagal na rin akong may espesyal na nararamdaman para sa kanya. Alam ni Gia yon at sinabi niya na kahit pareho kami ng feelings ay hindi pa siya handa at pwedeng magka-boyfriend. Priority niya kasi ang pag-aaral at okay lang naman sa akin yon. Handa akong maghintay kaya nakontento na lamang muna ako bilang kaibigan niya. Ang mahalaga kasi madalas ko siyang nakakasama kahit pa alam ko na ayaw sa akin ang mga magulang niya. Papadudot galing kasi sa mayamang pamilya si Gia kahit nasa public school siya nag-aaral. Sa munisipyo nagtatrabaho ang mami niya at kapitan naman sa barangay ang daddy niya. Kapag nakikita nila kami na magkasama ay palaging napapagalitan si Gia kasi pinapaalala na raw ng parents niya na huwag sumama-sama sa akin kasi wala raw akong maidudulot na maganda para sa kanya. Ang isang dukha na kagaya ko ay wala raw pakinabang sa buhay ni Gia. Kaya hindi ako nito dapat daw na kinakaibigan. Mababa ang tingin nila sa akin at talaga namang nanliliit ako. Mabuti na lang at nandyan lang palagi si Gia para ipagtanggol ako, papadudot. Hanggang dito mo na lang ako ihatid, wika ni Gia na huminto na sa may kanto na medyo malayo pa sa bahay nila. Sigurado ka, medyo malayo pa to sa inyo, wika ko. Oo, ayos na ako dito, ang sabi niya. Alam ko nang dahilan niya noon pero hinayaan ko na lang. Bago pa kami maghiwalay ng landas biglang dumating ang daddy niya. Gia! Malakas na sigaw ng daddy niya na si Kapitan Leo. Daddy? Bulalas pa ni Gia. Magandang hapon po, Kapitan. Medyo kinakabahang bati ko. Walang maganda sa hapon kaya wag mo kong mabati-bati ng ganyan. Sumasama ang araw ko kapag ikaw ang nakikita ko, bulyaw niya sa akin. Daddy, wala naman pong ginagawang masama si Ezekiel. Kaya wag niyo naman po sana siyang sigawan. Mahinahong wika ni Gia. Anong wala? Sigurado naman akong iniimpluwensyahan ka ng hindi maganda ng lalaki na yan. Kaya pwede ba Gia? Makinig ka nga sa akin. Layuan mo ang walang kwenta na lalaki na yan. Utos ni Kapitan. Mabuti pong intensyon ko kay Gia. Hindi po ako masamang tao. Magalang na wika ko. Sigurado ako na kagaya ka rin ng mga pinsan mong adik. Kaya bago pa may mangyaring masama sa anak ko, ilalayo ko na siya sa'yo. Ang wika pa ni Kapitan. Iba po si Ezekiel sa mga pinsan niya, Daddy. Mabuting tao at kaibigan po si Ezekiel. Huwag niyo po siyang igaya sa mga pinsan niya. Pagtatanggol sa akin ni Gia. Tumahimik ka na nga, Gia. Hindi mo alam yang sinasabi mo dahil hindi mo namang kilala yang lalaki na yan, sabi pa ni Kapitan. Kayo po ang hindi nakakakilala kay Ezekiel, Daddy. Kaya please lang. Sabi nang tumahimik ka. Malakas na sigaw ni Kapitan. Gia, sige na. Sumunod ka na sa daddy mo. Umuwi na kayo.
Sabi ko naman sa kanya dahil medyo pinagtitinginan na rin kami ng mga tao doon. Tahimik nang sumunod si Gia sa daddy niya at ako naman ay naglakad na rin pauwi. Papa Dudut, may 3 pala akong pinsan na drug addict at kalat yon sa lugar namin. Kaya naman akala nila pati kaming magkakapatid ay nagbebenta at gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot. Pero malinis ang konsensya namin at kahit kailan ay hindi kami tumikim o humawak man lang noon. Kahit pa nga may oras noon na nagipit kami at inalok kami ng tulong ng mga pinsan namin na magbenta ng ipinagbabawal na gamot. Hindi talaga namin tinanggap yon at sinabi namin na kaya pa naman naming magtrabaho ng marangal. Tiniis namin ang gutom para lang patunayan sa ibang tao na hindi kami kagaya ng ibang kamag-anak namin. Hindi kami maninira ng buhay ng ibang tao para lamang mabuhay kami, Papa Dudut. Pero syempre iba ang kumakalat noon sa lugar namin. Sinasabi nila na pamilya kami ng mga drug addict at pusher. Kahit pa nga hindi naman namin kinakausap ang mga kamag-anak na yon. Nakatatak na sa isipan ng ibang tao kung gaano kami kasama. Kahit wala namang kaming ginagawa na kahit na anong masama. Papa Dudut, pangarap ko talaga na makapagtapos ng pag-aaral at kolehiyo. Gusto ko na maging isang architect pero hindi na yun natupad pa dahil pagka-graduate ko ng high school, uminto na ako noon at nagtrabaho na lamang. Nagtrabaho ako bilang sales clerk sa isang department store. Nagtrabaho ako kasi na-stroke si tatay at si nanay naman ay naging mahina na ang katawan kaya hindi na rin kaya pang magtrabaho. Ako na halos ang bumubuhay sa kanila at nagpapaaral sa mga kapatid ko. Mahirap kasi 17 years old pa lamang ako noon. Tapos kinakailangan ko nang magbanat ng buto hindi lang para sa 1 o 2 tao kung hindi 7 tao, Papa Dudut. Minsan pa nga ay humihingi pa ng tulong sa akin ang mga kapatid ko dahil sa anak nila. Bilang maawain ako at malambot ang puso ko. Hindi ko sila matiis, lalo na kapag ang mga pamangking ko na ang dinadahilan nila. Papa Dudut, doon na rin kami nagkaroon ng relasyon ni Gia. Isang tago pero naniniwala kami na tamang relasyon. Walang sino man sa amin ang nagkamali dahil tama ang nararamdaman naming pagmamahal sa isa't isa. Pilit na ginagawang mali ng mga taong baluktot ang pag-iisip. Pasensya na kung dito lang kita sa lugawan na i-date ngayon, Gia, ang wika ko. Okay lang yon dahil ang mahalaga sa akin ngayon, magkasama tayong dalawa, ang sabi niya. Iniiwasan ko rin ang lugar na malapit sa daddy mo kasi mahirap na. Baka mapagalitan ka na naman niya ng dahil lang sa akin, wika ko. Sanay naman ako mapagalitan kaya okay lang. Saka kahit anong sermon niya sa akin, hindi ako mapapagod na mahalin ka, ang wika pa ni Gia. Napangiti na ako noon dahil sa kilig at sayang nararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala na ang isang kagaya ni Gia na maganda, matalino at may kaya sa buhay, minamahal ang isang kagaya ko. Bakit nakatitig ka sa akin? Nagtataka at nakangiting tanong niya. Naisip ko lang na napakaswerte ko na ako ang napili mong mahalin, tugon ko. Hinawakan ni Gia ang kamay ko at malambing na pinisilyon. Ako ang maswerte kasi hindi ka napapagod na mahalin ako, ang sabi naman niya sa akin. Papa Dudut, noong magtapat ako ng pagmamahal kay Gia, hindi ko inakala na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Handa na nga ako noon na mabasted. Gusto ko lang talagang paalam sa kanya na espesyal siya sa puso ko. At na maging girlfriend ko na siya, yun na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Kaya lang nalaman din ni Kapitan ang tungkol sa relasyon namin. Ilang beses niya akong kinausap at binantaan na layuan na ang anak niya. Siyempre hindi ko yon ginawa dahil gusto kong mas patunayan sa kanya na seryoso ako sa relasyon namin ni Gia. Kaya lang ay dumating kami sa punto na nagawa ni Kapitan na ipabugbog ako sa mga kakilala niyang lalaki para lang tigilan ko na ang anak niya.
Umuwi ako noon na may pasa sa mukha at katawan nang dahil sa bugbog na yon. Nag-alala si nanay na pinagbuksan ako ng pinto at sinimulang gamutin ang mga sugat ko. Sinabi ko naman, anak, maghanap ka na lang ng ibang babae. Gulo lang ang aabutin mo dyan kay Gia. Wika ni nanay habang ginagamot ang sugat sa mukha ko. Mahal ko po si Gia, nay, ang wika ko. Mahal ka ba niya? Tanong ni nanay. Opo, kaya ipaglalaban ko siya dahil naniniwala ko na walang mali sa relasyon naming dalawa. Nagkataon lang na magkaiba kami ng estado ng buhay. Pero hindi ibig sabihin mali na ang nararamdaman naming pagmamahal. Wika ko kay nanay. Maraming pagsubok ang pinagdaanan ng relasyon namin ni Gia, Papa Dudut. Dumating ako sa puntong halos lumuhod na ako sa harapan ng mga magulang ni Gia para lamang payagan nila ang relasyon naming dalawa. Yung mga magulang ko tuloy ay naging tutol na rin sa relasyon naming dalawa. Sinasabi nila na hindi talaga kami bagay ni Gia. Huwag ko na raw ipilit ang sarili ko sa kanya, pero hindi ko ginawa yon, Papa Dudut. Mahal namin ni Gia ang isa't isa, kaya naniniwala ako na walang mali sa ginagawa namin. Nang makatapos ng pag-aaral si Gia at magkaroon ng sariling trabaho, hindi na siya napigilan pa ng mga magulang niya pagdating sa relasyon namin. Lalo na't napatunayan namin na hindi ako nakasira sa pag-aaral niya. Nilunok ko na lang lahat ng pang-alipustan na ginawa at sinasabi sa akin ng mga magulang niya. At mas pinatunayan ko ang pagmamahal ko para sa kanya. 2 taon nang lumipas, nagpakasal na rin kami ni Gia, Papa Dudut. Sa kabila ng pagtutol ng mga magulang namin ay pinaglaban ko pa rin siya. Alam ko kasi na si Gia lang ang babaeng para sa akin at wala nang iba pa. Siya lang ang pwedeng mahalin ng puso ko. Sobrang saya ko sa araw ng kasal namin kahit konti lang ang nakidalo. Hindi naman namin kailangan ng maraming bisita. Ang kailangan lang namin, yung tao na naniniwala sa pagmamahalan namin ni Gia. Naging masaya ang pagsasama namin bilang mag-asawa ni Gia. Tumira kami sa hindi kalakihang bahay at pareho na rin nagtatrabaho. Pero sa loob ng 3 taon na pagsasama namin, hindi kami nabiyayaan ng anak, Papa Dudut. Pareho pa naman kaming excited na magkaroon ng anak. Lalo na at alam namin sa mga sarili namin na handa na kami sa panibagong yugto ng aming buhay. Ang maging isang ganap na pamilya at magkaroon ng anak. Pero hindi naging madali ang parting yon sa buhay namin. Dahil ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin kami nabibigyan ng anak. Ang sabi ng doktor ay wala naman daw problema sa aming mag-asawa. Pareho kaming capable na magkaroon ng anak. Sadyang kailangan lang namin ng pahinga mula sa stress at mahabang pasensya. 2 taon pa ang hinintay namin, Papa Dudut, hanggang sa wakas ay pinagbuntis na ni Gia ang magiging anak namin. Sobrang tuwa ko noon at halos magtatalon talaga ako sa sobrang saya na nararamdaman ko nang sabihin niya sa akin ang napakagandang balita na yon. Uy, huwag kang mag-ingay ha, nakakahiya sa mga kapitbahay. Natatawang saway sa akin ni Gia. Sorry na mahal, wika ko bago nagpunas ng luha. Niyakap ko siya ng mahigpit para may paramdam sa kanya ang pagmamahal ko. Papa Dudut, sinabi ng doktor na medyo masela ng pagbubuntis ng asawa ko dahil sa hindi regular ang menstruation period niya. Kailangan daw na mas alagaan ang katawan niya, lalo na at ipinagbubuntis niya ang anak namin. Kaya naman nagdesisyon kami ni Gia na mag-resign na lamang muna siya sa trabaho. Nung una nga ay ayaw pa niya kasi nag-aalala siya sa mga gastusin namin. Supervisor na ako noon sa pinagtatrabahuhan ko. Na-promote ako dahil sa sipag at tiyaga ko sa trabaho. Kaya sinabi ko kay Gia na wala na siyang dapat na alalahanin sa mga gastusin dahil kaya ko na silang buhayin ng magiging mag-ina ko. Sigurado ka ba na hindi ka mahihirapan sa mga gastusin kapag nag-resign ako
Tanong pa ni Gia. Hinaplos ko ang pisngi niya at gumiti ako. Oo, sigurado ako. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Isa pa, ako ang padre de pamilya. Kaya responsibilidad ko ang pamilya na ito, tugon ko. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ang padre de pamilya. Hindi na kita tutulungan. Kailangan pa rin kitang tulungan sa lahat ng responsibilidad sa bahay na ito, wika niya. Basta kung gusto mo akong tulungan, mas alagaan mo ang sarili at katawan mo. Alagaan mo ang bibi natin, wika ko. Salamat Ezekiel ha, wika ng asawa ko. Para saan? Pagtataka ko. Para sa lahat ng sakripisyo mo sa akin at sa pamilya na to. Nung una pa lang ikaw na talaga ang mas nag-i-effort sa relasyon na to. Kaya sobrang salamat talaga, wika niya. Mahal kita kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo, ang sabi ko naman. Papadudot ng mga oras na yon ay hindi pa rin ako makapaniwala na sa wakas ay matutupad na ang pangarap namin ng asawa ko. Magiging isang totoong pamilya na kami. Pareho kaming excited sa ipinagbubuntis ng misis ko kaya lahat ng bilin ng doktor ay sinusunod namin. Hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin ako, wika ng asawa ko. Bakit ka kinakabahan? Tanong ko. Kasi palagi sinasabi ng doktor na masela ng pagbubuntis ko. Ezekiel, kung sakali man na dumating ang pagkakataon na kailangan mong mamili kung sino sa amin ni baby ang mabubuhay, siya ang piliin mo ha. Mangako ka sa akin, wika niya. Ano ba yung sinasabi mo, Gia? Walang mangyayaring masama sa inyo ng baby natin. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Saway ko pa sa kanya. Napaluha si Gia. Please, gusto ko lang na mangako ka sa akin na pipiliin mo ang baby natin, wika pa niya. Ayoko talagang sagutin ang tanong na yon, pero sinabi ko na lang kay Gia na susundin ko ang gusto niyang mangyari. Pipiliin ko ang baby namin kahit parang hindi ko kayang gawin yon. Naniniwala din naman ako na walang masamang mangyayari sa kanila ni baby at hindi ko kailangan na mamili sa kanilang dalawa. Papadudot bukod sa pagtatrabaho ay naging busy rin ako sa mga gawaing bahay dahil gusto ko na mas malaga ng asawa ko at magiging anak namin. Gusto kong maipakita sa kanya at mas may paramdam ang pagiging responsableng padre di pamilya ko hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni Gia. Kagad ko siyang nadala sa ospital at ilang minuto lang ang lumipas, yung excitement na nararamdaman ko ay napalitan ng takot at kaba nang kausapin ako ng doktor. Hindi magandang lagay ng asawa at anak ko. Dumating ng oras na sobrang kinakatakutan ko. Kailangan kong mamili kung kaninong buhay sa asawa ko o anak ko ang ililigtas ko. Ayokong mamili talaga noon dahil parehong mahal ko ang asawa at anak ko. Pero sinabi ng doktor na habang lumilipas ang bawat minuto ay mas nanganganib ang buhay ng mag-ina ko. Kaya naman sa huli pinili ko na iligtas nila ang buhay ni Gia. Mabilis na sumunod na pangyayari. Nailigtas ang buhay ni Gia pero hindi ang anak namin. At nang malaman ni Gia na wala na ang anak namin ay halos mahimatay siya sa sobrang pag-iyak na ginawa niya. Sinubukan kong ipaliwanag ang sitwasyon pero mas nanaig ang pighati ng mga oras na yon. Nang makalabas na si Gia sa ospital ay napakalaki ng nagbago sa kanya, papadudot. Naging mainitin ang ulo niya at madalas na hindi niya ako kinakausap. Kung kausapin niya man ako ay palagi siyang galit at naiiyak na isinusumbat sa akin ang desisyon na ginawa ko nung araw na nanganak siya. Ezekiel, nangako ka sa akin. Nangako ka na pipiliin mo ang anak natin. Pag-iyak ng asawa ko. Hindi ko na rin mapigilan ang mga luha ko noon, papadudot. Mahal kita, Gia. Tanging nasabi ko. Kung mahal mo ko, tutuparin mo ang pangako mo sa akin. Hindi mo hahayaan na mamatay ang anak natin. Pag-iyak pa ng asawa ko. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Wika ko. Hindi ko rin kaya na mabuhay sa mundong ito na wala ang anak natin. Dapat siya na lang ang pinili mo. Dapat hindi mo siya hinayaang mamatay. Dapat hindi mo pinatay ang anak natin. Panunumbat pa ng asawa ko.
Sobrang sakit ng mga salitang yon, Papa Dudut. Kasi hindi ko naman talaga ginusto na mawala ang anak namin. Hindi ko ginusto na mamatay siya, Papa Dudut. Pero kahit kailan, hindi ko kakayanin na mabuhay na hindi kasama ang asawa ko. Kaya lang kahit na anong paliwanag ko sa kanya, naging sarado na ang isip at tenga niya sa akin. Naging matigas na ang puso ng asawa ko. Pero hindi ako sumuko na suyuin, lambingin at alagaan siya. Hindi ako nanunumbat pero sinalo ko lahat ng bigat sa bahay namin. Ako na ang nagtatrabaho para sa lahat ng gastusin, ako pa rin ang nag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Walang ibang ginawa si Gia kung hindi ang sungitan at awayin ako. Ang sabi ko noon ay okay lang. Okay lang kahit na nakakapagod. Dahil alam ko na babalik din kami sa dati. Babalik din si Gia na mahal ako. Hanggang isang araw ay maaga akong umuwi sa bahay namin para sorpresahin ang asawa ko. Nadala ang paborito niyang ice cream at pizza. Pero ako pa lang nasorpresa ng araw na yon. Dahil pagpasok ko ng bahay namin ay doon sa may sala ay may nakita akong lalaki na nagtataas ng kanyang pantalon habang si Gia ay nakaupo sa sofa at nag-aayos ng suot niyang duster. Nabitawan ko noon ang mga pagkain na dala ko at nakuyom ang mga kamao ng kamay ko habang pilit na pinipigilan ng sarili ko na sugurin ang lalaki. Saglit lang kaming nagkatitigan, Papa Dudut, at mabilis na lumabas ng bahay namin. Kasunod ng pagpapalaya ko sa mga luha ko na magwala mula sa mga mata ko. Nakita ko na naluhan na rin ang asawa ko at lumapit siya sa akin at sinubukan niya akong hawakan pero napatras ako. Ezekiel, naluluhang wika niya. Gia, bakit? Anong nagawa ko? Anong nagawa kong kasalanan para gawin mo sa akin to? Pagluha ko. Sorry, wika pa ni Gia. Binigay ko sa iyo ang lahat ng pag-iintindi na kaya kong ibigay pero bakit kailangan mong gawin sa akin to? Bakit kailangan mo akong saktan ng ganito? Bakit, Gia? Muling pagluha ko. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay para bang sasabog ang puso ko mula sa dibdib ko. Para bang gusto ko nang mamatay ng mga oras na yon. Nag-flashback lahat ng pangyayari sa isipan ko sa ilang taon ng relasyon namin ni Gia. Lahat ng sakripisyo na ginawa ko para sa kanya. Lahat ng paghihirap at pangalipusta na tinanggap ko para lang sa kanya. Tiniis at kinain ko lahat. Nang kapalit lang pala ay lolokohin niya lang ako. Ngayon, Papa Dudut, sasabihin ko na ang dahilan ng pagsulat ko sa gabing ito. Gusto ko pong humingi ng payo mula sa inyo at sa ating mga kaistorya. Kung ano ba ang dapat kong gawin. Umalis na kasi ako sa bahay namin at gulong-gulo pa rin ang isipan ko. Pagkatapos kong mahuli si Gia na may ibang lalaki, humingi siya ng tawad sa akin at nakiusap na bigyan ko siya ng pagkakataon. Bigyan daw namin ang pagkakataon na ayusin ang relasyon naming dalawa. Dapat ko pa nga ba siyang patawarin? Dapat pa nga ba akong magbigay ng pagkakataon para sa aming dalawa? O mas dapat kong piliin ang sarili ko sa pagkakataon na ito pagkatapos kong ibigay sa kanya ng ilang taon ang buhay ko? Umaasa ako, Papa Dudut, na sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito. Sana'y mabigyan ninyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Ezekiel. Maraming salamat, Ezekiel, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Salamat sa tiwalang ibinigay mo dahil alam ko na hindi madaling isulat ang ganitong parte ng iyong buhay. Sa totoo lang ay mahirap magbigay ng payo sa ganitong sitwasyon, lalo na't wala ako sa kalagayan mo. Pero subukan mong pag-isipan ang lahat at mas pakiramdaman ang sarili mo. Kung kaya mo bang patawarin ang asawa mo at bigyan ng pagkakataon ang iyong relasyon. Dahil hindi madaling desisyon yan. Kailangan na buo ang loob mo at sa oras na ginawa mo yon ay hindi mo na dapat babalikan pa ang kasalanan na nagawa niya. Dahil kung paulit-ulit mo lang nauungkatin ang nakaraan na yon,
Ibig sabihin ay hindi ka pa handang magpatawad. Kaya magdasal ka para mas bigyan ng linaw ng puong may kapal ang nararamdaman mo at desisyon na dapat mong bitawan para sa relasyon ninyo ni Gia. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa Kaistorya Horror YouTube channel. Ganon din ang Gia and Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Ang mga link po ng mga ibang channels ko ay nasa homepage ng channel na ito. Salamat po sa mga bago naming mga subscribers. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa panlabas na katangian ng isang tao. Mas binibigyan ito ng atensyon ang kabutihan ng kalooban ng kanyang minamahal. Ikaw, handa ka bang magmahal ng isang tao na may kapansanan? Dear Papa Dudut, walang tao ang hindi dumadaan sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Kasi ang mga pagsubok daw ang nagpapatatag sa ating pananampalataya sa Puong May Kapal. Minsan nga lang, sa sobrang bigat ng mga pagsubok, hinihila na tayo nito pababa. Pero hindi dapat na maging dahilan yon para tayo ay sumuko. Hello po sa inyo, Papa Dudut. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Trisha. 3 years old ako nang magkaroon ako ng polio. Hindi na ako naipagamot pa ng mga magulang ko dahil gipit din sila sa pera. Hanggang sa lumaki na nga akong habang ang kaliwang pa ako ay nananatiling maliit na lamang. Palagi tuloy akong may saklay para hindi ako gaanong mahirapan sa paglalakad. Naging tampulan din po ako ng tukso ng mga kalaro at kaklase ko. Pero palagi rin namang nandyan ang kapatid kong si Kuya Joey para ipagtanggol ako. Siya na rin ang naging kasama ko hanggang sa mamatay na mga magulang namin, Papa Dudut. Ang dami pala nitong dinalang pagkain ni Carlo. May kaldereta, minudo, adobong manok, pansit, tapos meron ding leche flan at ube dito. Kaya pala medyo mabigat talaga tong paper bag nang inabot niya sa akin kanina. Wika ko nang makapasok kami ni Kuya sa loob ng bahay. May binigay kasi sa akin na paper bag noon ang katrabaho niya na si Carlo. Magtataka ka pa ba? Dadamihan niya talaga ang pagkain na yan. Kasi alam niya na kasama kitang kakain ng mga yan. Nakangiting wika ng kapatid ko. Si Kuya Joey, naasar na naman ako kay Carlo. Napapailing na sabi ko. Sinasabi ko lang naman kung ano yung napapansin ko. Wika niya pa. Ano naman yung napapansin mo? Tanong ko. Na may gusto sa'yo yung tao. At alam ko na nararamdaman mo rin yun. Lalaki ako, Trisha. Alam ko yung mga ganong kalagayan at mga galawan niya. Saka umamin na rin siya sa akin na gusto kanya at gusto kanyang ligawan. Ang sabi ko naman sa kanya. Dahil matagal ko na siyang kaibigan, alam ko na mabait siya. At nasa iyo na lang kung bibigyan mo ng pagkakataon si Carlo na maipakita na seryoso siya sa nararamdaman niya, Trisha. Wika pa niya. Papa Dudut, may pagka-protective din talaga sa akin ng kapatid kong si Kuya Joey. Tagapagtanggol ko siya mula sa school o sa mga kapitbahay namin na nanunukso sa akin noong mga bata pa lamang kami nang dahil sa paa ko. Siya talaga ang nangaaway sa mga ito para tigilan ako. Naging protective din siya pagdating sa mga lalaki na gustong manligaw sa akin. Kaya nga nakapagtataka na pagkatapos niyang ipakilala sa akin si Carlo noon na kanyang katrabaho ay panay na ang tukso niya sa aming dalawa. Ramdam ko naman, Papa Dudut, na may espesyal na pagtingin sa akin si Carlo. Dahil madalas nga itong pumupunta sa bahay para magdala ng pagkain. O kaya ay hahanapin si Kuya Joey kahit alam nito
na nasa trabaho. Dahil pareho silang security guard sa isang pawn shop sa bayan. Ang mangyayari tuloy ay papatuloyin ko siya sa loob ng bahay para doon na siya maghintay kay Kuya Joey. Tapos magkwekwentuhan na kami ng iba't ibang bagay na naging daan para mas makilala namin ang isa't isa. Hindi nga nagtagal ay naging magkarelasyon na rin kami ni Carlo Papadudut. Mahal, birthday pala ni Mama sa susunod na linggo. Isasama kita sa bahay para maipakilala na kita sa kanya ha? Wika pa ni Carlo. Ha? Pwede bang sa ibang araw na lang? Tanong ko. Mahal, matagal na kitang gustong ipakilala kay Mama. Ilang buwan na tayong magkarelasyon pero ni minsan. Hindi pa kita nadadala sa bahay para makilala mo siya. Saka matagal na rin kitang naikwento sa kanya. Matagal ka na rin niyang gustong makilala. Kaya pumayag ka nang isama kita sa bahay. Huwag ka na mag-alala. Mabait si Mama at sigurado ko na magkakasundo kayong dalawa. Ang sabi naman niya. Papadudut, unang beses kong nakilala si Carlo. Nung maghatid ako ng pagkain kay Joey sa pawn shop kung saan sila nagtatrabaho. Bilang mga security guard at nang ipakilala siya sa akin ni kuya ko. At nag-shake hands kami ay hindi niya kaagad binitawan ang kamay ko. At grabe ang titig niya sa mukha ko. Medyo nahiya tuloy ako nang tuksuhin na kami ni Kuya Joey. Binitawan na rin ni Carlo ang kamay ko habang ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. Mula nga noon, gumawa na ng paraan si Carlo para mapalapit siya sa akin. Nung una ayaw ko talaga siyang i-entertain kasi takot ako na magtiwala sa lalaki at pumasok ulit sa isang relasyon. Takot akong umasa at masaktan. Pero si Kuya Joey na rin ang naging tulay para kahit papaano ay unti-unti ko maibigay ang puso at tiwala ko kay Carlo. Hindi naman kasi talaga siya mahirap mahalin. Lalo na at pinaramdam niya sa akin na tinanggap niya ang kapansanan ko. Nahiya kasi ako na makipag-date sa kanya noong una dahil alam kong pagtitinginan lamang kami ng mga tao sa paligid nang dahil sa maliit na kanang pa ako. Gwapo pa naman si Carlo at marami ang mag-iisip na hindi kami bagay sa isa't isa. Pero sa tuwing magkasama kami ni Carlo, gusto niya na palaging hawak ang kamay ko o nakakbay siya sa akin. Gusto niyang maramdaman ko kung gaano siya kasaya na ako ang girlfriend niya, Papadudut. Papadudut, bago si Carlo ay may naging unang boyfriend na ako noon. Sobrang minahal ko siya at sineryoso. At akala ko ay ganun din siya sa akin. Nagsimula nga akong bumuo ng mga pangarap para sa aming dalawa. Umasa na ako na kami talaga hanggang sa huli. Dahil nararamdaman ko naman na mahal niya rin ako. Pero nang ipakilala niya ako sa mga magulang at kapatid niya ay biglang nagbago ang lahat. Nanlamig siya sa relasyon namin hanggang sa tuluyan na siyang hindi nagparamdam. At alam ko na ang kapansanan ko sa kanang paa at pagkakaroon ng saklay ang dahilan kung bakit bigla na lang niya akong iniwanan. Yun ang dahilan kung takot ako na makilala ang mama ni Carlo, Papadudut. Natatakot ako noon na baka bigla na lamang ding magbago si Carlo at mapag-isip niya na hindi pala kami bagay talaga. Na baka hindi rin ako matanggap ng mama niya at maging dahilan yon para hiwalayan niya ako. Solong anak pa naman siya ng mama niya at sigurado ako na hindi nito gugustuhin na mapunta si Carlo sa isang babaeng may kapansanan na kagaya ko. Siyempre, hindi ko yon sinasabi kay Carlo. Magawa lang ako ng iba't ibang dahilan para hindi ako makasama sa bahay nila sa tuwing yayayain niya ako doon. Naniniwala naman siya na hindi ako pwede sa araw ng birthday celebration ng mama niya. Lalo na at may pasok ako sa trabaho.
Ilang beses ko pang tinanggihan ang mga imbitasyon niya noon. Kaya lang syempre, pwedeng maubos din ang mga dahilan na yon, kaya sa huli pumayag na ako na sumama kay Carlo para maipakilala na niya ako sa mama niya, Papa Dudut. Matagal ka na bang pilay, Tricia? Bungad na tanong kaagad ng mama ni Carlo. Ma, saad pa ni Carlo. Nagtatanong lang naman ako kasi hindi mo sinabing pilay pala ang girlfriend mo, Carlo. Sabi pa ni tita. Hindi naman kayo nagtatanong noon, wika naman ni Carlo. Paano ko magtatanong? Hindi ka naman nagpapakita ng kahit anong litrato ninyong dalawa. Saka wala namang masama sa tanong ko, hindi ba Tricia? Baling sa akin ni tita. Carlos, ayos lang. Wala naman talagang masama sa pagtatanong ni tita. Bata pa po ako nang magkaroon ako ng polio, tita. Hindi rin po ako naipagamot kaagad ng mga magulang ko noon. Kaya tuluyan na po ako napilay. Tugon ko. Di ba namamana yan? Paano kung magkaroon din kayo ng anak ni Carlo na kagaya mo? Pilay o maliit ang mga paa? Di ba magiging abnormal din siya? Magkakaroon pa ako ng abnormal na apo. Wika niya. Ma, hindi abnormal si Tricia. Oo, pilay po siya pero hindi ibig sabihin nun hindi na siya normal. Wika naman ni Carlo. Hindi rin po namamana ang sakit na polio. Kaya wala po kayong dapat na alalahanin. Dagdag ko pa. Siguraduhin mo lang kasi ayoko magkaroon ng apo na may kapansanan, sabi pa nito. Papa Dudut, sa unang beses na nakilala ko ang mama ni Carlo, naramdaman ko kaagad na hindi ako gusto nito para kay Carlo sa paraan ng mga tingin, pakikipag-usap. At pag-uusisa niya sa akin, alam kong pinaparating niya na hindi kami bagay ni Carlo. Nang may ihatid ako ni Carlo sa bahay namin ay humingi naman siya ng pasensya sa akin at sinabi niya na ganoon lang daw talaga ang mama niya. May pagkasuplada at mataray sa unang beses na makikilala nito ang isang tao. Pero sigurado naman daw siya na nagustuhan ako ng mama niya. Hindi ko sinabi sa kanya pero sigurado rin ako nakabaliktaran noon ang totoong nangyari. Papa Dudut, sa mga sumunod na beses na pagkikita namin ng mama ni Carlo ay walang pagbabago sa naging paraan ng pakikipag-usap nito sa akin. Palaging masungit o matalim ang mga tingin. Hindi ko na tuloy napigilan ang sabihin kay Carlo ang tungkol doon. Sinabi ko sa kanya na alam ko naman na hindi talaga ako gusto ng mama niya. At natatakot ako na mawala siya sa akin ng dahil doon. Papadudot nangako si Carlo na kailanman ay hindi siya mawawala sa akin. Mahal niya raw ako at wala siyang pakialam sa sasabihin o iisipin ng ibang tao. Kaming dalawa lang raw ang magkasama at bubuo ng isang pamilya kaya hindi siya makikinig sa ibang tao. Kahit pangaraw paghiwalayin kami ng mama niya ay hindi siya susunod. At tutuparin niya raw ang pangako niya na ako lang ang babaeng mamahalin niya. Nagawa niyang patunayan yon sa akin nang makalipas ang 1 taon. Pinakasalan niya ako at nagkaroon kami ng 3 anak. Papadudot, masasabi ko na napakaswerte ko sa asawa kong si Carlo kasi buong puso niya akong tinanggap bilang asawa niya. Minahal niya ako at kailanman ay hindi sinaktan. Kahit nung magkasintahan pa lamang kami, wala siyang ibang pinaramdam sa akin. Kung hindi puro pagmamahalang. Kahit pa nga sinusungitan ako ng mama niya, gumagawa siya ng paraan para maipagtanggol ako. Siyempre ayaw naman niyang mabastos ang mama niya. Kaya pinakiusapan na lang din niya ako na pagpasensyahan ito kasi tumatanda ng araw. Hindi ko talaga akalain na darating ang araw na magpapakasal kami ni Carlo, Papadudot. Magkasama pa nga kami ni Carlo nang ipaalam niya yon sa mama niya. At grabe ang naging pagtutol nito.
Ilang beses tinanong ng mama niya kung sigurado na raw ba si Carlo sa desisyon nito. Kung sigurado na raw ba ito na pakakasalan ng isang kagaya ko. Doon na nagsalita si Carlo sa kauna-unahang pagkakataon. Mahinahon ang boses niya nang sabihin niya sa mama niya na walang mali sa akin. Mahal niya ako at pakakasalan niya ako sa ayaw at sa gusto ng mama niya. Naluha ako noon dahil mas naramdaman ko na mga oras na yon ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Sa kabila nga ng labis na pagtutol ng mama ni Carlo sa kasal namin, tinuloy pa rin ni Carlo ang pagpapakasal sa akin. At bumukod na nga kami ng bahay. Umupa kami ng bahay na hindi kalakihan pero sapat lang sa pamilya na plano naming buuin. Ilang taon nga ang lumipas ay nabigyan nga kami ng 3 anak. May sarili na ring pamilya noon si Kuya Joey at ng mga panahon na yon, wala na akong mahihiling pa kasi masasabi ko na sa wakas, natagpuan ko na sa piling ni Carlo ang totoong pagmamahal. Pareho naming pinagsusumikapan na maibigay ang pangailangan ng aming mga anak. Kaya lang, Papa Dudut, dumating ang panahon na kinailangan naming dumaan sa isang matinding pagsubok. Nagkaroon ako ng sakit sa bato at naoperahan. Dahilan yon para mahinto ako sa pagtatrabaho. Nagkasakit din noon ng hika ang bunso naming anak, kaya may mga gamot and vitamins kami na kinailangang bilhin para sa kanya. At ang lahat ng gastusin na yon para sa aming pamilya ay sinalo ng asawa kong si Carlo, Papa Dudut. Nang huminto ako sa trabaho ay nag-guilty talaga ako noon. Pakiramdam ko ay wala akong silbi na ilaw ng tahanan noon. Walang silbi para sa asawa ko. Kaya naman may mga oras na nakikita ako ni Carlo na umiiyak sa kwarto namin. At dahil kilala ako ng asawa ko ay hindi ko na kailangan pang sabihin sa kanya ang dahilan. Niyayakap niya lamang ako at sinasabi niya na wala akong dapat na alalahanin. Dahil siyang padre di pamilya, hayaan ko raw na gampanan niya ang papel niya sa buhay namin na pamilya niya. Papa Dudut, ayoko talaga na malayo sa amin ang mga bata si Carlo. Kung ako lang ang magdidesisyon, hindi ko siya papayagan na ma-assign sa Tarlac. Pero alam ko rin na mas kailangan namin ng pera lalo na para sa mga anak namin na noon ay sabay-sabay nang nag-aaral. Ayaw naman naming humingi ng tulong mula sa mama ni Carlo. Ayaw naming iasa sa ibang tao ang pangangailangan ng pamilya namin. Magtutulungan kaming mag-asawa sa abot ng aming makakaya. Kaya lang ay panibagong pagsubok ang dumating sa buhay ko noon. Nagkaroon ng gulo at nakawan sa pinagtatrabahuhan na pawn shop ng asawa ko. Nabaril at napatay ang asawa kong si Carlo dahil sa pangyayaring yon. Sa unang mga araw ng burol ng asawa ko, hindi pumunta ang biyanan ko. Hanggang sa dumating siya sa bahay at hindi ko inaasahan ang sasabihin niya sa akin noon. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta. Malumanay ang boses niya. Ayos lang po. Naiintindihan ko po. Pigil ang mga luha ng wika ko. Kumain ka na ba? Basag ang boses na tanong ni mama na nagpaiyak na rin sa akin. Ma, sorry po. Sorry. Pag-iyak ko. Bakit ka nagsasorry? Tanong niya. Kasi kasalanan ko po kung bakit nangyari to kay Carlo. Wika ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Tricia. Wala kang kahit na anong naging kasalanan. Alam ko na naging mabuti kang asawa sa anak ko. At saksi ako doon kahit na hindi maayos ang pakikitungo ko sa iyo. Tricia, pasensya ka na sa akin ha. Lalo na sa mga naging pagtrato ko sa iyo noon. Ang sabi pa ni mama. Hindi po kayo galit sa akin? Tanong ko. Hindi.
walang dahilan para magalit ako sa iyo. At sa totoo lang ay nung isang araw bago mawala si Carlo, tinawagan niya ako. Sinabi niya sa akin kung gaano niya ako nami-miss at kung gaano niya ako kamahal bilang mama niya. At hindi lang yun, Trisha. Nang gabi na yon ay sinabi ni Carlo kung gaano siya kaswerte na ikaw ang napangasawa niya. Tugon niya. Tinawagan niya rin po kayo? Tanong ko pa. Oo, sinabi rin niya sa akin lahat ng mabubuting katangian na meron ka. Yung magagandang bagay tungkol sa iyo na pilit kong binabaliwala, Trisha. Trisha, alam ko naman na hindi pa huli ang lahat mula ngayon ay kahit nawala ng anak kong si Carlo, ituturing pa rin kitang bahagi ng buhay ko. Kayo na mga apo ko. At sana'y ganun ka rin sa akin. Sana'y mapatawad mo ako sa lahat ng hindi magandang pakikitungo ko sa iyo. Tugon niya. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, ma. Dahil kahit kailan po ay hindi nawala ang respeto ko sa inyo bilang nanay ng lalaking minahal at pinakasalan ko. Salamat at sa wakas po ay tinanggap niyo na rin po ako para kay Carlo. Salamat po, ma. Wika ko. Papadudot bago pa umalis si Carlo sa bahay para magtrabaho sa Tarlac. Ilang beses ko pa siyang kinausap kung hindi na ba talaga magbabago ang isip niya. Kailangan niya ba talagang tanggapin ang pagtatrabaho ng malayo sa amin? Pero sa huli hindi na rin siya nagpapigil. Malaki rin kasi ang tinaas ng sweldo niya. Libre ang boarding house nila doon, tapos may transpo at food allowance pa na madalas niyang hindi ginagastos para maidagdag sa ipapadalang pera sa amin. Palagi naman siyang tumatawag sa amin para kumustahin kami at umuuwi siya ng isang beses sa 2 buwan. Mahal din kasi ang pamasahe kaya mas pinili na lamang namin ang magtipid. Naalala ko pa yung huling gabi na nakausap ko si Carlo, Papadudot. Binilinan niya ako na palaging iingatan ang sarili ko at ang mga bata. Sinabi niya rin noon kung gaano niya ako kamahal at kung gaano siya kaswerte na ako ang napangasawa niya. Naiyak nga ako sa pag-uusap namin na yon. Hindi ko alam pero iba na ang pakiramdam ko ng gabi na yon. Kaya sinabi ko rin lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Nagpapasalamat ako kasi dumating siya sa buhay ko. Nagpapasalamat ako kasi minahal niya ako ng totoo. Papadudot nang makatanggap ako ng tawag mula sa pinagtatrabahuhan ni Carlo at malaman ko ang nangyari sa kanya ay muntik na akong himatayin ng mga oras na yon. Mabuti na lang at nasa bahay si Kuya Joey. Kaya nagawa niya akong alalayan. Ayoko pa rin maniwala sa totoo lang ang sinabing yon ng katrabaho ni Carlo. Hanggang sa unang gabi ng burol ng asawa ko. Pilit akong nagpapakatatag kahit gusto ko nang maglupasay sa tindi ng hinagpis na nararamdaman ko. Pinilit kong magpakatatag para sa mga bata dahil ayokong makita nila akong pinanghihinaan ng loob. Ako na lang ang makakasama nila kaya kailangan na makita nilang nagpapakatatag ako para sa kanila. Sigurado rin ako na yon ang gustong makita sa akin ni Carlo. Papadudot ang hindi ko talaga inaasahan ng gabi na yon ay ang pagyakap na ginawa sa akin ng mama ni Carlo. Ang akala ko talaga noon ay puro galit at sumbat ang ibibigay niya sa akin. Akala ko ay sisisihin niya ako sa pagkamatay ng asawa ko. Dahil sa totoo lang ay may parte sa akin ang sinisisi ko, ang sarili ko dahil sa pagkawala ni Carlo. Inisip ko na ako ang may kasalanan kung bakit siya nawala. Pero hindi yon ang pinaramdam ng biyanan ko. At napagtanto ko noon na sa huling sandali ay gumawa ng paraan ng asawa ko para magkaayos kami ng mama niya. Papadudot ngayon ay nasa poder na kami ng mama ni Carlo. Nagtatrabaho na ulit ako at nagtutulungan kami sa mga gastusin. Hanggang sa mga oras na ito,
Ramdam ko na binabantayan pa rin kami ni Carlo at gusto kong ipakita sa kanya na kailanman hindi mawawala ang pagmamahal ko. Kaya hindi na ako muli pang nag-asawa. Kahit na nga may mga sumusubok na manligaw sa akin. Salamat po pala kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat ko. At sana ay nakapag-iwan ito ng inspirasyon sa ating mga kaistorya. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Trisha. Maraming salamat Trisha sa pagsulat dito sa aking YouTube channel. Sa totoo lang ay kahanga-hanga ang naging katatagan mo sa mga hirap na pinagdaanan mo sa buhay. Hindi biro ang lumaki na napapalibutan ng mapanghusgang mga tao. Yung makakarinig ka ng iba't ibang klase ng pang-aalipusta mula sa kanila. Pero naniniwala naman ako na naging daan yon para lalong tumatag ang loob mo. At naging daan din si Carlo para mas ma-appreciate mo ang sarili. Mas tinanggap mo ang kapansanan mo at kung sino ka talaga. Dahil na rin sa pagmamahal na pinaramdam sa iyo ng asawa mo. At oo, hindi kayo nabigyan ng mas mahabang oras na makasama ang isa't isa. Pero naniniwala ako na kung nasaan man si Carlo ngayon ay masaya siyang nakikita na maayos ang kalagayan ninyo, ng mga anak ninyo kasama ang iyong biyenan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel, narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut. Para po yun sa mga nakakatakot na mga kwento. At ang Papa Dudut family naman na kung saan ay meron po kaming weekly mga papromo para sa inyo. Maraming salamat po.